parang galing Los Angeles ah. Los Angeles, Caloocan. Manila to Katiklan ng aming scheduled flight ngayon guys. Mukhang exciting yun ah. Kapag Katiklan yung destination mo, parang maraming magagandang beach resort doon. Hanay! So habang hindi pa kompleto, kumain muna ang mga bagets. At may sinabing surprise si Tito Toffee. May babalik ko kayo. So lahat ng nagbigay pera, bakit namin na? Oo, bakit yung gano'n na? Tito Toffee. Tito Toffee. Bakit mali natin? Bakit? Pagkain naman natin. Bakit namin? Hindi lahat mag-activities. Yung pera nila, magkain. Bakit niyo muna? Botohan tayo, botohan. Sino ko botong ibabalik? Siya lang. Anong botong gawin bakit man pang gastos? Buti kailan niyo napayag yung kayo. Okay na, pumasok ka na, maliit ka pa oh. 1:14 nga. Seven eh, dapat maalis na siya. Yes, vlogger. At this point, delayed na yung aming 1:45 PM na paglipad. Na move kami to 3:10. Nanay! Video. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Yehey! After ilang years, nakasakay uli ng eroplano. Sabi ko, magtulog-tulugan ka, gawa tayong video.
Tulog-tulugan niya. Masunurin. Thank you. Ingat po. Enjoy your stay. Thank you. Okay, we are now in Katiklan. At pumatak sa aming travel flight ay 38 minutes. 38 minutes lang pala. Manila to Katiklan. Ang next ride naman namin ay exciting. Medyo social. Tricycle. So marami din siyang sakay kaya lang iksing oras lang. Okay. Mga 25 minutes yun. Anong salita nyo rito? Cebuano? Magkaiba sa Cebuano. Bisaya at Cebuano eh. Cebuano, pero ibang Ilonggo. Okay. Tapos may bubungad sa yung ganito, no? Sarap magbike, tanggalan yung problema. Sarap magbike. Tapos may arko. Alala ko tuloy yung mga long ride namin. Pag nakakita kami ng arko, talagang tumitigil kami para magpa-picture. Going for the next na aming sasakyan naman kami ngayon. Magbabangka kami pero medyo malaki siya. Ito na yung aming first tawid dagat na biyahe. Nanay, kuya, si nanay. Bali, pang-apat na ride na namin to na magkakaiba. After nito, may isa pa to hotel na yon. Yun na yung huli. Okay. At ito na nga ang aming bangka ride.
Sa bilang ko nito, 70 seaters ito. Medyo malaki naman siya. Medyo magalaw ah. Lagi akong sa ano eh, sa minsan lang yun eh. Sa tricycle din namin ni Rainan. Tama din eh. Welcome Boracay. May skinitang doon sa Boracay. Unang silip natin sa dagat at buhangin. Grabe. Napakaganda. So, from 11 a.m. nasa Caloocan kami. Ngayon, 5:20 p.m. Nandito na kami mismo sa tutuluyan naming hotel. Mabilis ha? 5 different rides in 6 hours. Medyo na-excite yung magjowa kaya after maayos yung mga gamit, punta na agad sa tabing dagat. Mga ganitong oras dapat nasa buhangin o sa tubig ka na naglalakad-lakad para mas marami kang mapuntahan. If tatanong ka, Cliff diving to, no? Sarap yan. Akala ko tatanong sa bangka. sa snorkeling. Kaya so Yan, loko. ano, si Soy Sarap yan. gusto. Boat jumping. Boat Sarap diving. nga yan. Mukha lang nakakatakot sa mga. Lulutak ka yan. May gas naman, di ba? Wala daw. Kasi may lifeguard po tayo doon. Ano, sino may Saka walang alon, lulutang ka dyan. Sino gusto, mag-decide kayo, Crystal Cove or yung sa Tatalon? Ano yung Crystal Cove? Yung isang 300, yung Crystal Cove 300 ang bayan. manaked naman. Pwede Ito 250. Kasi depende sa oras eh. Naked diving. Kasi mabilis magmadali tayo ng snorkeling para maulan natin. Parang masit. Hindi naman masyado sa madali yan. Siguro mga wala. Picture tayo tatlo, wala si Mano. Day 2 na at nakaschedule kami for island hopping today. Bali, 4 na island yata ang pupuntahan namin sa pagkakaalam ko. May kasama ng snorkeling doon. Yung last na island daw ay buffet. So tama-tama, tanghaling tapat yon or siguro mga 1 p.m. Tamang gutom, no? Siyang-siyang. Time check, 8:15 a.m. Mukhang konti pa lang yung tao. Siguro kami yung unang batch na alis.
Okay, nandun na daw ang aming bangkang sasakyan. Ready na ang mga pangit. Itong area natin ngayon guys ay nasa station 2 tayo. Based dun sa mga naririnig natin, medyo crowded tong area na to. Sige na ba yun? Okay. Okay, ayan na. Paalis na kami. Papunta na kami sa unang island. Ang Puka Beach Island. Sabi ni Kuya ang tour guide, ito raw yung property ni Senator Manny Pacquiao. Hindi na maganda, mukhang napabayaan na yung lugar. Sandali ka, iikot ko lang to.
Ayan, set up daw muna sila para mag-TikTok. Sige lang, video mo lang. Tuloy mo lang. 1, 2, 3, go. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, left, right, left, right. Let's go. Okay, natapos na kami sa Puka Beach. Ang next namin ay snorkeling. Pag marunong naman lumangoy, pwede po magkakay yung mga life jacket nyo. Pag hindi naman marunong lumangoy, pag life jacket, 30 minutes na dito mag-stay. After na 30 minutes, papunta tayo ng island. Tinatawag ko ng Crystal Cove Island. After natin ang Crystal Cove Island, papunta tayo sa Lanceria. Doon naman ninyo makikita yung malaking kawalit doon. Pwede kayo lumal doon. All the way doon. Wala tayong kuha dun sa snorkeling area kasi lumubog kaming lahat. Ang next naman natin ngayon ay sa second island, ang Crystal Cove.
Me. Kuya. Ayun, after Crystal Cove, ang next namin ay sa Buffet Island na. So, bali 3 lang pala. Meron kaming isang hindi napuntahan. Buffet time! Buffet time. Ito yung isa. So, ayan na, kainan time na. Medyo limited lang yung food nila. Kaya kung sanay kang mag-buffet dito sa Maynila, medyo hindi mo ma-enjoy yung yung mga food. Yung drinks naman nila, water and coke lang. Kaya hindi pa sarapan ang labanan dito. Pag gutom ka, panalo ka. Tingnan mo si Xiang Xiang. Mukhang enjoy siya. Gutom siya, nakarami ng kain yata Xiang Xiang. So, bukod sa buffet, meron ka pa isang option dito na pwedeng gawin. Ayan, yung malaking kawali na may apoy. For picture taking naman yan. So, ayan. Ayun, natapos na ang aming activity for today. At exactly 1 PM, nakabalik kami rito sa floating bridge. Medyo mataas na yung tubig, ha. Unlike kanina, lawak pa nung buhangin area niya. Malayo pa yung tubig bago ka lumalim. Ang pinaka mataas na tubig nito pag nag high tide na talaga siya, umaabot na yan doon sa may mga puno ng nyog. Pero bandang hapon yan, low tide na naman. Napakalawak na ng buhangin dyan. Grabe ang Boracay. From 6 AM pagliwanag hanggang gabi, hindi nauubusan ng tao. Sobrang napaka-crowded niya. Picture muna bago dumilim. Picture taking sila. Ang kagandahan dito, yung nabook naming hotel ay nandyan lang sa tapat.
sa may Army Navy. Napakalapit lang, tanaw mo itong dagat, tanaw mo ito. Kaya anytime kahit gabi na, pwede kang maglakad-lakad dito sa tabing dagat. Kahit gabi na tayo nakasumsum. Kasi sa may banga. Sa may banga. Hard. Okay, magbukas na. Ngayon naman ay papunta kami sa isang dinner. In-invite kami ng Pinka relative. Medyo mahaba-habang lakaran ito from station 2 to station 3. Pero hindi mo naman mapapansin dahil yung area na lalakaran mo ay ito yung Boracay at night. Kita mo lahat ng mga bar, mga restaurants dito. Medyo maingay dito sa area guys. In-off lang natin yung audio. Karamihan dito live band. So, nandito na kami sa area. Mahaba-haba din yung nilakad namin. Tansya ko, may 1 kilometro din or siguro higit pa. Malayo din. So, dito may live band. Tapos, pwede kang kumain lang or syempre, mas maganda kung inom ka ng konti. Pwede rin marami. Madami namang choices for food or pulutan and inumin. Sa bandang gitna naman sa harap ng stage, meron silang area for fire dance. Isa rin to sa pinaka inaabangan. May isang bakla dyan na nag-perform. Sobrang galing. Nakakatawa pa siya. So, natapos na ang dinner ng grupo na may konting inom. Pabalik na kami sa aming hotel. Lakad na naman kami ng 1 hour or higit pa. Kasama natin si nanay. Mag-aalalay na naman tayo. Nasa harapan natin si Mami at si Tita Heidi. Thank you sa treat, Tita Heids. Yung mga kids nandun yata sa tabing dagat dumaan. Medyo madilim doon pero sulit kasi buhangin ang iyong dadaanan. Day 3, walang activity plan para sa lahat. Kaya kagabi pa lang nagplano na talaga kami na maagang gumising at maagang maglakad-lakad. At ito talaga yung plan namin, dito sa grotto ang punta namin. Sobrang ganda ng Boracay guys. Parang mas gustuhin mo pang nakatapak kaysa may suot kang slipper or kung ano man sa paa mo. Yung dagat niya napakalinaw, sobra, kitang kita mo yung buhangin.
Sarap maligo. Pag nakita mo yung paligid, parang kung meron kang gustong balikan at ulit-ulitin, ito yon. Hindi mo pagsasawaan talaga. Marami. Try lang. Siyempre, mas maganda kung makalapit mismo at makakit tayo sa grotto. Nox, may patagilid pa. After ng grotto, nagpaiwan na si Mami. Ako naman dumiretso dun sa dulo ng Station 1. Yung parang may mini cave dun. Matagal ko na kasi nakikita yun sa mga vlog. Parang napakaganda ng place. At nandito na nga tayo. Wow, sarap magbike. Sa mga oras na to, wala tayong idea kung ano yung mga makikita natin dito. Ano yung sitwasyon natin sa lugar. May mga tao ba? O wala? Tayo lang ba'y nandito? Medyo mahaba-haba din yung area. Hanggang doon sa dulo. Mahabang lakarin din. Pero napakaganda. Tapos pagdating natin dito, may nakita tayong ilang bata na ang galing nung gawa nila ng Boracay sign, sculptured sun. Galing, hindi nga lang natin nahintuan at medyo nagmadali na tayo. Tapos nagtuloy-tuloy lang tayo hanggang sa dulo. Pinagmamasdan natin yung paligid. Actually, hinahanap ko dito yung butas na parang papasok kasi isang cave. Ayun na nga. Ayun na siya. Ito yung nakikita ko sa vlog. So sa dulo, sa pinakadulo na siya. Ayun. Ito yun. Miss. Tagabi may ilaw dito. Okay. Thank you. So, iikot tayo dito hanggang dulo. Ayan, ito na siya. Tapos, sinilip natin yung kabilang side niya. Parang private resort siya. May nasulubong pa tayong dalawang foreigner na babae. Naawa ako doon sa batang tumakbo kasi nag-offer siya for picture. And then, nanghihingi ng konting barya. Kaya nang wala akong dalang gamit. Cellphone lang. Bali guys, yung area ang nilalakaran natin ngayon ay nasa Station 1 tayo. Yung pinanggalingan natin na may mini cave
Yun yung dulo ng station 1. So from there, lakad tayo papunta doon sa grotto, sa may bandang unahan ng grotto, station 2. Then ang dulo na ito is station 3. So diretso lang yan guys, from station 1 to station 3. Wow, hanip pumitik si kuya. So lakad-lakad na tayo papunta kay mami. Ang sarap magyapak ang putik. Iniwan ko siya ng mga siguro 30 minutes. Ganda dun. Bukas maaga tayo, Daddy. Dali. Dahil pinuntahan ko yung cave doon sa yung bundok na. So habang naglalakad kami ni Mami, pabalik na sana sa hotel. Siguro 100 meters away from grotto, nakita kami ni Hipag at saka ni Nanay. Nandito pala sila. Nag-breakfast, kaya nag-breakfast na rin kami. So ayan, tanaw yung grotto from dito sa kinakainan namin. Nagpunta din pala sila ron. Nagpakuha at nakaakyat din sa taas. So after namin mag-breakfast, habang pabalik na kami, Masikip pa kay Tofi yung XL. hindi, okay lang yan. Ay, oo, medyo masikip Mas na. maluwag, hindi niya nga nakaklose. Biglang nakita namin yung mga bagets kasama si Tito Tofi. May schedule pala sila for ATV. So trail ride sila ngayon. Mamumundok ng mga bagets. Kaya nagkaroon na kami ng time ni Mami na mag-swimming. Ayo. Bandang hapon, nagkaroon ulit kami ng time ni Mami na maglakad-lakad sa tabi ng dagat. Tingin-tingin at pitik-pitik hanggang bago magdilim. So day 4, ito na rin ang araw ng check-out namin. Until 12 PM kami ngayon. Kaya after ng breakfast namin, bumaba na kami kaagad para makapag-swimming pa bago umuwi. Ang ganda pala nga yan sa loob dyan, Habang nandito na kami, may asong lumapit kay Mami at kay Kuya na nagpaglaro sa kanila.
Lahat lumalapit eh, no? Ayaw nang bumalik dun sa... Wala na, hindi niya na alam yung... Uy, ayun o, sana. Ay, Nay. Ayun o. Kaya nga eh. Eh, kanina, kasama yung papa mo. Kaya ate, ang ganda, ang galing. Mi! Si Heart to. Sige na, i-video mo. Oh, no, 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 no.
So, done na kami for today sa dagat. It's time na para maghayos-ayos ng gamit. Ito nga pala yung aming tinutuluyang hotel. Hindi mainit, no? Sunny day. Dito. Puro naman si Heart. Nakiwalay. Quoting the Titan. When outside the aircraft, full inflation pack to inflate the vent. Manual inflation is done.